Ayan. Ayan, so hello mga kaibigan, ako nga pala si Denki from Mineski TV. Dito na, Gigabyte Mineski versus TNC Pro Team. Game number, pangilan na? 4! Ayan, 2-1 po ang score dito. TNC was able to win nung game number 3 thanks to that wonderful gyrocopter. Ano nga yun? Tusk at saka Winter Wyvern draft. Pero this time around, I think pwede pa nilang ilabas. Still no ban ng Winter Wyvern dito. Okay, this would be strange, but I guess dahil na wala yung Darkseer, mukhang okay lang. Samantalang Gigabyte Mineski would be calm and collected with Tusk, Disruptor, Doom, 2 heroes na pwedeng laruin na dito na parang offlane heroes. But I think Tusk could be played as a support. Winter Wyvern will be picked by TNC Pro Team. Ito na naman po, beautiful Dota, game number 5 na nga talaga to. Lich para sa Gigabyte Mineski. Bakit ganun? Bakit hinahayaan lang ng Gigabyte Mineski na mapili yung obvious na wombo combo dito? Hindi ko alam. Pero I guess it's a good check na rin na ang TNC dito ay nagtanggal ng Dazzle at saka ng Night Stalker. Being utilized by Gigabyte Mineski, itong si Dazzle in Dire effectively. Salamat sa paglalaro ni Jules. Ember Spirit ni Kuko, of course, another thing to be taken into consideration. Pati yung Slardar ni Raging Potato, Temporary has newly banned last. Pero ito yung strange, Lich. Hindi ko na siya masyado nakikita sa meta, pero I think I have seen this 3 times, 1 internationally and twice ngayong MPGL finals. And let's see how would they utilize that one. Well, meron silang Chain Force, so astig yun. Astig siguro yung Chain Frost. Siguro okay naman na yung Kinetic Field. Of course, merong Doom dito and one good Walrus Punch. Of course, merong Snowball dito. Pero Winter Wyvern, of course, Winter Wyvern and Gyrocopter, mas masakit na combo yan, boy. Simpleng Curse, simpleng Cooldown, simpleng Sonic Wave, easy cut kayan para sa kanila. So we might be seeing a game number 5. Uy, ang ganda ng ban. Gusto ko to. SF ni Jules ang tinanggal ng sarili nilang katoto. Gigabyte Mineski not letting TNC get the SF, which is another good combo. Pure AOE prowess para sa TNC can be obtained if ever they can get an SF. So ngayon kung may kung si Storm pwede bang piliin, pwede siguro. Uy! Teka lang. Bounty Hunter offlane. Hindi, Spirit Breaker offlane, Winter Wyvern Bounty Hunter support, Gyrocopter safe lane, and then Queen of Pain mid. Okay, that's how I can see the TNC's lineup right now. Bounty Hunter, of course, will be played by none other than Nico AU. Winter Wyvern might be loaned to be used by X Lucky. Gigabyte Mineski waiting for one more hero. I think this should be the hard carry. Ilabas nyo na si General Luna. Unless offlane Doom? Offlane Doom? Offlane Doom o Tusk offlane, hindi ko alam, ang labo. Pero sa ngayon mga kaibigan, pwedeng tatlong support. Baka mid Lich, Pauso Gaming. Kaya ang kailangan lang dito, Alchemist na lang talaga eh. Gigabyte Mineski can go for an Alchemist para talaga sagad-sagaran na super greedy lineup. Of course, merong Devour, merong Grievous Greed, inyo na lahat ng pera sa mundo. Si BH nga lang dito, ang sagot ng TNC, of course, meron siyang track. So ngayon, naubusan natin ang oras ng Gigabyte Mineski. They're just waiting for the next best hero. Si Injoker, mga kaibigan, ng Invoker ni Bimbo. Bimboker is in the building and the crowd goes wild. Joke lang, wala ko narinig. Oh, wala. And the crowd goes not wild sa paglabas ni Bimboker. Ayun, meron na. May tumunog sa likuran ko. Okay na yan, counted na yan. So yun, ipakilala ko lang muna dito. Ang score po ay 2-1 na, maniwala kayo sa akin. 2 dito, isa 1 dito. Wag na kayong kumontra. So papakilala natin mga players mula sa Gigabyte Mineski. Invoker would be played by Bimbo himself. Jesse Vash would be playing Lich. Si Jules Serino ang may gamit ng Disruptor. Si Courier ang may gamit kay... Hindi, wala, joke lang. Si Rio ang may gamit kay Tusk. Baliktad. Si Tusk may gamit kay Rio. Baliktad lalo. Nalasing na ata ako. Ewan ko
Kuku would be played by Doom. Baliktad na nga, Doom would be played by Kuku. Ayan na nga sinasabi ko. Kailangan ko na matulog sa kabilang side ng mapa. TNC dito. Tihi playing Gyrocopter. X-Lucky playing Winter Wyvern na Raven as Queen of Pain. Nico Ayo on his trademark Bounty Hunter. Mag-isa lang sa kabilang ibayo si Sam Hinto. At ang daming nakalagay na tabs. Pauso game. Pero anyway, magkakasama dito ang Mineski, Beautiful Dota. Dito lang daw sila. Naku po, si Sam H naglagay lang ng ward pero makikita siya ni Tascarino Masalino. Ano gagawin sa kanya? Shards ba? O Snowball? Sapakan na lang daw muna. Lagyan ng shards. Kinulong na! Diyan tayo magkita. Lich, wala siyang Frost Blast. Oh, saan ka punta? Ha? Ha? Lich, mga kaibigan, world peace daw, sabi ni Jesse Bash. Ayaw namin ng gulo. Gusto lang naming mabuhay at makalipad ng Singapore ng ligtas. Hindi nila pinalagan si Samish. Well, to be fair, meron naman kasi siyang Charge of Darkness to escape anyway. Kaya, di ba, might as well. Kaysa magsayang siya ng oras, di ba? So, ini ko dito, nag-invis ka agad. Pero merong Sentinels dito, naka-bangers, ayan na. Paging po rin ako, inatay siya kagad ng Kepepas. Bimboker. Gagawin mo. Wala lang. Naku po, ano kagad? Niyaluhan kagad ni X-Lucky, lumilipad siya dito. Nice utilization ng Arctic Burn para lang matakot si Invoker na lumapit. At ngayon, takot na siya. Paano na ang buhay namin? How is our lives? How do we live without you? Pero di, okay lang. Meron siyang Cold Snap. So, naalala ko na naman tuloy yung caster ng Hearthstone, si parang Cold Snap. Nice one. Beautiful Doro. Raven is alone, I guess. O, mag-isa lang siya dito. Kalaban niya, si Jesse Bash, offlane Lich. Di wow, ikaw na. So gaming mga kayo, meron siya ditong nakaw sacrifice. And at level 2 we can expect a Frost Blast coming up. At ayan na nga, Frost Blast na ito. Gagamitin na ba niya? Di pa. At ang courier mga kaibigan gusto nang sumali. Sa sobrang inip, pati yung courier mga gusto nang maglaro. Ayan o. Sabi ko, ako na nga. Ako na. Dinagdala lang pa ng sentry. Okay. So right now, as you can see, Gigabyte Mineski, sentries are everywhere as well as observer wards. Ayun, napaganda ng mga placement nila dito. Samantalang TNC actually answering back dun sa ginawang sentry wards ng Mineski sa may gitna. So anytime, mamaya na yung ako Snowball to escape. Jules and Rio would be able to run away. Hindi, may charger din na dito. No po, isang palo. RNG Pamor, hindi na siya ginanahan mga kaibigan. Nakapag-salve up. And the first blood goes to Rio. Kumbat naman kasi libang na libang siya makipagsapangan dito. You know, you have to respect the power of the ice shards and of course yung MS ni Jules 300 versus ilan yung MS mo pag walang boots 290 lang kalungkutan. Wala pa kasi siyang empowering haste. So yun, tumatakbo na siya mga kaibigan. Galit na ang Koya mo. Sino kayang mababangga niya? Abangan natin ang susunod na kabanata. Ito na. Oops, tumigil. Free TP lang pala yun. So, Jesse Bash mga kaibigan. Dito lang siya. Sa wakas, si Kuko Palad umikot na, bumaba na dito. Meron na siyang kinain na aso para meron siyang crit. Ayan. Anong gagawin niya? Kung nagdiget mga nag-kiss. Ayan, nag-amuyan sila dito. Raven, can easily blink out if he wants to. Meron siyang level 2 Shadow Sight. Ako po, EMP not gonna catch Tihi. So, para saan yun? Comedy EMP mula kay Bimboker. Para naman pang-asar. Alright, haras. Ang sakit, alright. So yun mga kaibigan, ang score po ay 0 laban sa 1. Kung tatanungin nyo kung sino ang lamang sa 1-0, sasabihin ko sa inyo, lamang po ang 1 sa 0. So yun mga kaibigan, quality casting mula kay Kuya Denki ninyo. Pag 1-0 ang score, lamang ang 1. So looking at the gold craft right now, nasa 250 XP advantage for Gigabyte Mineski. Pagdating sa gold, medyo neutral grounds tayo. So shoutouts nga pala sa panelist natin kay sa lahat ng nasa likuran ko ngayon na panelist. Mamaya na yan, ako po, matake. Nico Ayo, nakasal lang. Wala lang. X-Lucky and Raven, maabante dito. Tignan natin. Ako po, meron lang siyang isang tango. Sabi nila, X-Lucky, ito lang ang kailangan ko sa buhay ko. Wala nang iba. Tango lang.
na isa, pero ito, Rio Mayo with able to Sam H, but let's see, wala nang mangyaring aggression dito sa may baba. Pero good move coming in from Yo Hasegawa with that wonderful snowball play, insta burst, killing at least one. And remember, isa na lang po, mananalo na ang Gigabyte Mineski. Pero of course, hindi papayag ang TNC niyan, kaya tingnan natin kung makakasagot ba sila dito. Pero sa ngayon, Mineski talaga, sobrang okay ang ginagawa nila. Raging Potato aka Bimbo, hinahabol ng Jolly Hotdog na tumayo siya pati ng Arctic Bird, tatama ba siya? Tinamaan siya ng isang malakas sa sol, pero may tumitipid sa kanyang harapan. Tornado EMP, hindi siya makakaligtas. Tinamaan siya dito na magaling, walang mana mga kuya mo. Rio is here. Pero problema, tatlo mula sa TNC ang sumusugod. Laser Barrage, buyback mula kay Bimboker, here we go. Pero wala siya ikakas, call stop na lang daw para kay Tihi. Isa pa. Pero na-slow siya, kaya makakatakas dito ang helicopter. Corky mga kaibigan, buhay na buhay. At hindi pa siya madjajaypat sa academy. So yun mga kaibigan, this is Mineski Pro Gaming League Season 7, leg number 3 finals between TNC and Mineski. Of course here at the Esports and Gaming Summit, the largest summit for anything video games and esports related. Shuriken mga kaibigan ni Sasuke. Nico, isang click na lang, pero mukhang si Raven dito. Bubuhay ang kuya mo. Salamat sa Scorched Earth. Thank you, Ice Frog. Sa napakaganda mga buffs ng Scorched Earth dito at buhay na buhay siya. Hindi pa siya mamamatay. So ayan, shoutouts daw sa Aldab. Kayo na. Pero mamaya niya, Nico, mga kaibigan. Maabante dito. Ano mangyayari? Nag-heal siya sa kanyang sarili. Buhay ang kuya mo. Beautiful. Beautiful, Dota. Ano mangyayari susunod? Wala lang. Tihi dito mga kaibigan. Meron siyang great band. Hindi ko alam kung this would be an SNY build. Wala siyang drums so maybe an SNY. Into lifesteal SNY ang gagawin niya dito. So okay lang naman yun. Hindi naman yun masama. Sa may baba naman, Raven, no obvious build para sa kanya. Nico AU, walang boots. Meron lang siyang quality Orb of Venom. Value Orb of Venom para sa kanya. Paste boots into another. Ay hindi, Magic Stick. Magic Wand. Para kay Invoker malamang. Ayan. X-Lucky naman, meron itong Boots of Speed. So okay na okay siya. Sam H ay pareho lang ng item ni Nico A. Yung mga kaibigan, medyo kulang lang ng boots. Hindi, ayan Stout Shield lang ang pinagkaiba. Ata. Oo, at hindi, marami palang pinagkaiba. Sorry na. Pero common items are there. Orb of Venom at saka Boots of Speed. Doom, kamusta ang item niya? Hindi siya mayaman. As far as I'm concerned, net worth is still in favor of TNC, Tihi, and Raven respectively. Yan, hindi ko alam kung makakahabol siya dito. Tingnan natin kung magkakaroon ba ng ganong klaseng sway. Pero mamaya pa ata yun. Raven, nagtatago mga kaibigan, namimitas ng bulaklak, naghahanap ng salagubang na pwedeng kainin. Nagugutom na si Raven dito. Papatusin na kahit anong insekto. Ayan, naghahanap siya. Ayun, gusto niyang ulihin yung mga gamo-gamo. Wala siya mapang-abot. Tapos may taas naman, kamusta? Sam H, nag-chill siya dito. Tatamaan siya ng yelo. Wala lang. Beautiful Dota. At syempre habang ganyan, maraming salamat sa lahat ng sponsors ng ESGS kasi kung wala sila, edi nga kami. Maraming salamat sa aming co-presenter, Smart, Live More at saka PLDT Home. Of course, our gold sponsors, MSI and Samsung, our silver sponsors, Mineski Infinity, Monster Energy Drink, Sports 5, and OLX.ph. So yan, si Rio mga kaibigan, naglalakad lang siya kung may kembot, wala siyang pakialam sa puso ng lahat. May gitna naman dito ano nangyayari. Raven, pwede mag-blink, pwede siya mag-sonic wave kung gusto niya. May dito si Jesse Bash, naku po. Magkakaamuyan ba? Oops, wala, maliit ang kanyang vision mga tropa piece. Jesse Bash dito, perfect camouflage. Beautiful. Mamaya na yan, ako po, tinutukan na siya dito, may charge pa. Para sigurado may tracker rin ba, wala pang track. Level 4 pala si Bounty Hunter. So we can't expect any sudden gold increase mula sa sa DNC. Pero once makakuha na siya ng track hold dito, track Dota na lang ang mangyari. Track Dota easy stats para sa TNC.
So ngayon Raging Potato, I think he's gonna go for an Orchid, which is quite good. Pero pwede naman siyang mag-drums kung gusto rin naman niya. Kukupad mga kaibigan, may gloves, and he, I think, would be getting a Hand of Midas just to be sure. Para mabilis sila magpalawig dito ng ekonomiya, and we are here for a long game. Dahil mukhang magkakapinata tayo ito mga kaibigan, wala na talagang uwian ang mga kuya mo. Ito. Sa Mesh, ano mangyayari? Wala lang, walwal. At sobrang chill. Ito na nga, drums nga siya dito. Drums into a BKB. Si paring Tihi. Nico Eyo naman, wala pa rin level 6. Ano ba ito? Bigyan nyo na nga ito ng grade 6. Napakatagal mga kaibigan bago graduate ng elementary. Si Bounty Hunter, yun naman so far he's doing well. 2-1-1 ang kanyang score. At maya lang baka maging 3-1-1 yan. Ayan, may charge. He's gonna snowball away. Nasa may itaas ba? Naku, nagkatulakan. Ang dami pa niya naidamay. Naku, Ogre Bruiser mga kaibigan. Nasa may itaas. At naku, nakulong po. EMP connecting. Sam H. Nomad to escape. And he is definitely dead. Meron bang concept na nagamit? Habang ito, Waldo Smash. There we go. Down. Forward. Down, forward pala. Punch into a kill. Kukupa din habol ni Tishi dito mga kaibigan. Ako po, wala. May puno dito. Jesse Vash naman talaga na nangyayari. Naka-double kill siya dito. Ginamit niya ang Chain Force. Ginamit niya ang Chain Frost. At bakit ganon? Tuwing kung saan ako tumututok, wala nangyayaring engagement. Napakamalas ko naman. And while that is happening, ako nakatutok na po kagad ang homing missile para kay Kuko Palad. Hahabulin na siya. Si Julius nagtatago. Wala siyang buhay. Pero sabi niya, no time to cry. Only time to die. Naku, pumamatay si Dream Bonger dito. Raging Potato. Ginawang French fries. Patay na patay ang kuya mo. Not even a chance to use the magic wand. Very strange. Bakit ganun? So ito ba charge ba kay Kuko Palad? Wala lang damage na nakot. Wala siyang backup dito. Nasa malayo. Sina Tihi and X-Lucky. Ano mangyayari susunod? Dire's top tower is under attack. Pero ngayon ako nagkatutukan na. Homing missile. Heto na po. Pong! Aray! Kalahati mga kaibigan ang ibinawas. Grabe, dumaan sa customs ata yung yung homing missile. Ang laki ng kinaltas. Grabe naman yun. Grabe naman mga sir. At anyway mga kapatid, Raging Potato dito gumanti kay Rico AU. Nakapatay siya dito ng invisible. At okay na okay siya doon. Nakapag-track pa dito pero track Dota won't do it. I guess they were able to to use the cold snap EMP just to make sure na walang mana si Bounty Hunter to use the Shadow Walk with. Radiant's top tower is under attack. Si Samich naman pwede siya mag-charge pero ayaw niyang gawin. Kung bawal ata sa religion ni Sam H na mag-charge nang walang nakakakita. Ano ba hinihintay mo? Uy, charge na yun sa taas, so just do it! Dali, yesterday you said tomorrow pero di niya gagawin yun. Nico A is just here. Just rotating, tama itong ginagawa siguro ng TNC. Pero para sa akin, hindi ko nagugustuhan na sila dapat yung aggressive. Ang ginagawa nila, nagkakapi sila. Hindi sila masyado nagiging aktibo sa pag-roam sa mapa. Pero I spoke too soon kasi ito na po TNC. We'll be moving in. They're just waiting for a timing window, I guess. Ito na. Call down, all the ultis in the world, and Kuko Palad is now dead. Nako po Minenki, ano pwede mangyari sa kanila ito? Medyo minamahal sila ng konti. Pero I guess, pagdating pa rin sa mga hero na gustong gusto ko yung draft ng Mineski. They have Tusk, they have Disruptor, of course they have Doom, and the Invoker to boot. Ako po Tornado para sa isa. Huli ba in-uppercut, EMP right here, at walang mana si Sam H. Ginagawa siya, tinatakbo talaga siya, tinamaan ng ano ito, homing missile. Ako po, patay si Raging Potato ng Chain Frost. Would be there, papunta kay Sam H, tumalbog pa, isa pang Chicken Joy, wala nang aabutan. Ni-right-click na lang pa dito, Jesse Bash. Right-clickin mo na lang kasi nag-inarte pa dito. Naku pa Raven, is on a killing spree si Raven, right-click pa, mahabol pa sila, hindi tatakbo na lang sila dito. So, Snowball would be there, uppercut para kay Tihi, and he said that would be a 2 for 3 exchange in favor of TNC. And slowly but surely, nakakahabol dito ang
ang TNC, sorry. At siguro ganun nga talaga ang buhay dahil meron nga silang track Dota. Napakadali mag-bounce back pagdating sa pera. Patingin nga ng gold graph. Naku po, ayan, umakit na nasa 500 petot na po tayo, 500 petot. Sa XP naman, nasa 1.5k ang kalamangan this time around para yun sa Gigabyte Mineski. Well, thanks to the sacrifice, of course, and the Devour Hand of Midas combination. So, hashtag payaman ang Gigabyte Mineski sa ginagawa nila ngayon. May isang madudum, tingnan natin kung sino. Tornado not gonna connect. EMP would be whiffing. Pero ulit siya dito ng napagandang eye shot. Tatakbo ba siya? Nag-iisip si Samish, hindi siya makapag-cast ng kahit ano. Namatay siya. Pentagram para kay Corky. Pero sabi ni Corky, wala akong pakialam. Papatay ako dito. Saksak pa taligod para kay Rio. Triple kill para kay Tihi. At kahit nakadum siya, wala siyang pakialam. Sa puso ng mga kuya mo, here comes the charge. Towards Kukupal, nagbago ang isip niya. Bakit kaya? Wala akong ideya. Raging Poteo also was able to escape. And that would be a 3-4-0 exchange para sa TNC. So, anong nangyayari dito? Gigabyte Mineski, mga kaibigan, medyo nagka-crumple ng konti. Bimbo confused on what to get. Dalawang robe of the Mage at magkaterno pa. Bakit kaya? Ba siya bumili ng dalawang t-shirt na magkapareho? So, I think this would be an Orchid of Malevolence after ng siguro ng Yules ng Orchid Malevolence, pero hindi ko din sure eh. But anyway, Samish Mami tumatakbo. Aray ko, tinamaan ako ng paa. Kanino kaya yung paa na yun? Mamaya na yan. Sino yung sinacharge rin ng Masterino? Nagbagong isip. Samish Mami nagkapoy na lang muna dito. 3 seconds to go before he can go for the second charge, and I think he's gonna prep it up. Ano nangyayari? Wala lang. Nag-ipon na siya dito. Naku po, buhay ang mga kuya mo. Nico A. Agala-agala lang. Ito na si Legend po nito. Here comes the charge. Incoming mula sa TNC. Sinigawan para sigurado pero hindi siya nakapag-cast ng kahit ano. Muti ka na. Sinapak na lang ni Sam H. Dominate dito si Raven. Ba't ganun? Sinapak ni Sam H pero si Raven na nakinabang. Anong nangyari dun? Sobrang labo mga kaibigan. Wala na akong ideya sa nangyayari. Naku po. And I thought that would be a push attempt by Gigabyte Mineski. Wala nang buhay ito yung tier 1 ng TNC. Medyo slightly used lang sa may taas, slightly used din dun sa may baba, sa mid at saka sa lower area ng ating mapa. And don't worry kasi itong larong to ay napakadami ng mapa. Oh naku, mamaya na yan. Napakadami ng mapa pero isa lang ang kahitatan katulad niya. Si Tukupal, mga ako natanamaan ng magaling. Pa siya, chain force. Inapikat lang muna dito, patay kaagad ang isa. 1-for-1 exchange. Jesse Bash ito tinulak. Naku po, pinabalik. Si Sam H, mag-thank you kasi nakaligtas ka dito. Naku po, Winter's Curse only for 1 shuriken mula kay Jules. Mamatay mo siya dito. Naku po, easy kill para kay Raven. Mega kill nga siya dito. Raging Potato, sinapak ng Spade Breaker. Double kill para kay Raven. At mukhang game number 5 pa ata. Naku po. Bakit ganun? The charge, nag-silence siya sa clips mga trophies. Nakapal tunnel na naku po, ubos ang Mineski dito. At kahit hindi ka bias, masasabi mo talaga na ubos na naman po ang Mineski. Ubos na naman po ang Mineski. At napakahirap para sa sa kanila na makabounce back ngayon. Yes, they might have Doom and Invoker, pero wala, iba yung build eh. O, tingnan mo, nag-Metal Hammer tas Insta-Blink. Wala siyang dito, wala siyang Deso or AC or even a BKB. Bimbo naman, napunta na sa kanyang quarterstaff, amen, pero matagal pa ata yan. Ningas kugon muna pagdating sa Robe of the Magi para mas mataas ang armor nila. So yan, X-Lucky dito, medyo okay lang naman, wala pa siyang item na pihado. Si Raven naman, buo na ang kanyang Orchid of Malevolence, and let's see how Quop would utilize that item pickup. Umamihan niya ako po, Tihi. Killing Kuku. Rio naman dito, bawa ng pag-asa, nagsigaw siya dito pero may mabubuhay pa. Charge, incoming, isang pala pa tayo dito. Ang dalawa sa TNC, tatlo nga lang. Sa Mineski, hindi can actually answer this one out. Walang natirang ibang carry.
maliban kay Queen of Pain at ito, naku po, pinabalik ka pa, dito ka muna. Tara, mag-shopping tayo. Ano sunod? Wala siyang mana. Tayo yun, godlike na po. Si Raven sumagot pa. Galit na galit ang kuya mo at ubos dito ang Gigabyte Mineski. Yet again, the score is now 20-14 in favor of TNC Pro Gaming. Sino ko po sa may taas na nagkakaroon ng engagement. Kukupal, isang Doom. Doom ba kagad yun? Hindi, levelet lang pala. Nasayas ko tuloy, hindi ka nakapag-cast ng Doom. Kalungkutan para sa kanya. Hindi na mabuhay siya ulit dito. Pero problema, wala na siyang title. Dahil nakuha na ng lahat. Naku po. Raging Potato. Wala pa, hindi pa tapos yung ano niya. Orchid. Si Lich naman, wala tayong maasahan pang masyadong malupit na item. Pero mamaya kasi ko push dito ang TNC. Again, going in for a more objective-based Dota. Kaysa naman yung nagpapabaya, sila naman makakuha dito ng mga kills. Anyway, charge incoming. Pero kaya Raging Potato, nagbagong isip Tornado. Not gonna hit anyone. Bakit kaya agad nagbimitis pa sila? X-Lucky and AU. Pwedeng gumawa dito, nagbago. Oh, wala. Change of plans. Hindi pa nila kaya at hindi nila kakayanin kung sakasakali ang combo ng Gigabyte Mineski. You have to respect na meron silang vacuum into roar and maybe into a wild access. Pero hindi yun ang mangyayari. Dahil nakita ko parang kumuha na ng bago eh. Pero mamaya na yan. Loko po. So what you're watching right now is Mineski Pro Gaming League Season 7 leg number 3 finals between Mineski, the defending champions, versus TNC, the challengers. And both teams going for fortifications. Medyo lugi nga lang ang Mineski kasi tier 2 ang mawawala sa kanila. Yes, it will. Samantala, ang Mineski, isa pang lang na tore ang nakukuha nila. Ano po ito? Lumilipad. Winter Wyvern, mamigagay ng kanyang Winter's Curse para makatakas ng mga takbo. Ayan, so sobrang chill lang niya dito. Okay, naku, may charge coming in. Sino naman kaya pupuntahan? Dito ni Kuya Ben. Wala, creeps lang ata. And that's pretty much good, I guess, para kailangan na masyado maraming farm. And thanks to that report, makakabot siya dito for the remainder of the match. Take note na naka-BKB na si Queen of Pain, SNY now finished para kay Gyrocopter. So ngayon payaman na ng payaman ang TNC. Sabi ko nga sa iyo, dahil lang yun sa napakasimpleng counter engagement ng Gigabyte Mineski. Just don't let Nico AU die and he can call the shots and actually save the day. So hindi man na siya parang washing machine, pero he's pretty close. So yan, wala naman nangyaring kaguluhan dito. Wala. So, nagkikita-kita lang sila. Converging dito sa may gitna. Nag-ping sila to spot oncoming targets. Pero yung naping nila nakakatuwa kasi parehong merong laman. Kung Minesweeper to, kanina ka pang 4 seconds na matay, Kuya D. Pero okay lang yan. Dahil sobrang chill lang na mga momentan dito. And anyway, bukod sa akin, nagkakastin po ngayon si Lon at saka si Duno live sa stage. Unfortunately, wala silang stream. Ako lang ang may stream dahil ako ang bida ngayon. Raven, meron ng BKB. Sam H, meron ng BKB. So, ito yung gusto nila pumasok. Pwede nilang gawin yan. Tihi naman dito, siya yung nangangailangan ng BKB. Siya tuloy ang wala. At with how the things are turning out right now, looks like TNC can actually force game number 5, preventing everyone from going home. Hikes. Ito yan, TA, nag-push na. Nandito si Raging Potato. Naka-ghost talk siya dito, so hindi siya pwede lumawit para magkaroon ng dead giveaway kung sakasakali. Where is the Tornado? Naku po, pumasok sa gulo dito. Si Bounty Hunter, buhang na po si Nico AU, pero may call down connecting. Nako, Rio might be able to march this one through. Isang patay kagatigisa sa Lito Mineski. And that is isang casualty. Pero Raven is beyond godlike. Raging Potato, bumabawi. Pero the BKBs are doing it. Walang pakialam.
ang TNC sa puso ng Mineski, pero kita nyo naman nakasagot din dito ang TNC ay ang Mineski, I mean, killing Gyrocopter in the process. Bottom tower has fallen. And that would be a good morale boost para sa Gigabyte Mineski. Dahil all along, sila po yung underdog, kumbaga. Pero ngayon, TNC mga kaibigan, nasabi na kayang-kaya namin to, kayang-kaya namin talunin ang Gigabyte Mineski. Dahil bakit nga naman sila dito kung hindi nila kaya, di ba? Alam nga naman, hindi naman sila makakapasok ng classic kung hindi sila deserving. And that is how Mineski Pro Gaming League goes. Diba? Pero mamaya na yan. Hindi ko yung charging ngayon. Ako, Jules, dito nag-ulti siya sa kanyang looban para hindi siya pasukin ng TNC. Not panic move mula kay Jules. Kung nag-pay off. Pero para sa akin, medyo okay naman. Kaysa wala. Pero yan, wala pa nangyayari. Nico Ayo just roaming in. Pumunta na siya sa kanyang Guardian Greaves. I think 500 gold na lang ang kailangan niyang pag-ipunan. The scores na 23-27. Currently, TNC is in the lead pagdating sa gold graph. Pero mamaya na yan, ba't nagsisigaw sila doon? Wala lang. Gyrocopter. Just getting the truck. Nako, wala lang. Wala. TNC mga kaibigan, very good positioning, actually catching everyone from Gigabyte Mineski. So kahit anong ipass na dito, unless merong snowball na maganda, sasray lang sila ng sasray. Uy. The charge coming in from 7, napigilan yung pagkabali dito ng Mineski. Kung sasakal, pwede sila mag-counter go, pero nakita nila na magarami ang sumusugod sa kanila, ay nagsi-atrasan sila. So same deal pagdating dito. Akala ng Mineski, nasa lugi sila, so ba't sila nag-atrasan? Satisfied sa kanila. Naku, tatamaan ba ng tornado? Tinamaan ng tornado ang Alipores. Si Bounty Hunter pala yun mismo, ang liit naman. Pero ganun talaga ang buhay. The score is now 23-18. Lamang po ng 5 petot ang TNC. Tingnan ang goal graph kung ganun din ba ang reflection. Ganun din, 17.5k net worth advantage para sa TNC. XP naman nag-skydrop. Pumunta ng 2.5k pero still, lumalamang dito ang TNC. So habang ganito ang buhay, sana dalhin nila yung pang-flood taste nila. Flood taste, pang food taste nila. Mamaya na yan, ako po. Pumasok ka kaagad, Raging Potato, saan ka pupunta? Lagyan lang ng truck para sigurado, holy moly. Para kaya, ano ko, nawala ang aking screen, oh no! Yun, bumalik. So, muntikan lang mawala yung screen guys, muntikan lang. So, yan. So, nasa na yung mga packet strat? Wala lang, may charge na naman po, kaya nakapapunta. Kaya aabangan siya dito. Siyempre naman. Pero ito mga kaibigan, early Roshan. Hindi pala early Roshan, 27-minute Roshan para sa TNC, and let's go. Meron bang crew dito ang Gigabyte Mineski? Mukhang wala. Wala silang kaalam-alam sa nangyari mga kaibigan, mga bulag sa paningin. Hindi nila alam na lamang nakagala ng TNC. 1-up sila dito. Extra buhay para kay Gyrocopter. Anyone imagine? Kung lahat nga ng hero ay pwede maging immortal, naku po, napakasakap ng buhay nun. Diba? Ito natin. Queen of Pain, nandito lang siya. Papunta na siya sa kanyang Lincoln Spear, beautiful Dota. Imbis na mag-agaim, so kaya tawag dito, agaim scepters, pinili niya mga tropa beeps na magpalit ng hairstyle. Di wow. So, ginusto na niya yan, Lincoln Spear, para meron siyang bilog. Siguro, that would be fine. Mamaya niya, nagpapalakad lang dito ng Frozen Sigil para maasarasaw ng konti ng Gigabyte Mineski. At epektibo ngayon, lumayo ang mga kuya mo. Ayaw nilang dumikit, ayaw nilang mangarap, ayaw nilang tumingin, ayaw na rin nilang manalamin. Grabe ang ginagawa dito ng TNC. So, let's look at the score right now. TNC Sam H in the lead with 1k 15k. Ayan, nakala ko 14k. So 15k
ang lamang dito ni Raven. Sumunod naman si Tihi at 12.6k. So partida merong Doombringer. Ang Gigabyte Mineski pero still far from snowballing out of control dahil medyo malayo-layo ang mga ano natin. Ang mga kalaban. Ako po gagamit na ba niya yung track Dota niya? Siyempre hinihintay niya muna magano siya nakakampi. Yun, bilis ang track niya. So nakita niyo yun, gaw-gaw lang ang puhunan at saka konting steam. Para magawa yung raffle rank, raffle event. Pero mamaya na yan ako po. May first half, si Winter Wyvern, meron din siyang cloak. Dos of Pinas para kay Winter Wyvern. Let's check yung item ni Gyrocopter. May SNY na sa wakas and now he's going for a BKB. Great move I guess para sa kanya. Samantalang Bounty Hunter dito. And nagkaroon na ng Guardian Greaves and Urn of Shadows. Grabe, maraming salamat sa tubig dahil mukhang mag-game 5 pa ata to. At kinuha ni Calvin yung tubig ko. Iinumin pa ata. Alam ko, iinumin mo. Thank you, thank you. Ayan, binabati ko nga pala si paring Wilkins. Salamat sa suporta at saka sa tubig. Pero mamaya na yan mga kaibigan. The score is now 25-18 in favor of TNC Pro Team. Mineski dito. Hindi pa naman tapos ang boxing. You can never count out Bimboger na ngayon na meron ng Desolator. So right click oriented Invokers. Strangely, wala naman siyang exhort for for Alacrity. So bakit ganun? Ano to? So, ewan ko mga kaibigan, kanya-kanyang trip lang talaga yan. Anyway, Blinkin. Hindi pala, joke lang. It was a blink out mula kay Rio. Ito pumapasok natin si mga kaibigan. Sabi nila, game number 5 na. Tama na ang drama. Naku po, call down would be used. Tumama sa ilan. Isa, dalawa, tatlo. Naku po, nagkakatunugan ng mga tuhod. Rio, sinigawan na bingi mga kaibigan. Double kill and a beyond godlike para kay Raven. My goodness. At Gigabyte Mineski, dito lang nanood na lang mga kaibigan, nagtanim na lang ng sweet corn dito sa may corner. Hindi na sila makakalapit. I guess it's time for TNC to actually wrap this one up. Wag na kayong mag-racks, recta throw na ito, pero joke lang, wag naman. So syempre, play safe Dota. Wag mong word to. Ganda naman yan. Pero mamaya na yan, wasak na po ang Rage Barracks sa may mid lane, and I think the next one is the Range Barracks para sa bottom lane natin. Nasa na ang creep control, there we go. Pinayelo lang si Raven kasi anong oras na rin. Gusto niya ng medyo malamig-lamig ng konti na panahon para makatulog ka agad. Pero ito na, tingnan natin. Naku po, nag-blink in. Kukupad, wala lang, maastig lang da. Blink in BKB. Hand of Midas drums. At saka, dito, point booster, medyo kalas-kalas ng konti, pero I guess ito na. Sam H, invis ka agad, sinong tatamaan nila, napigilan ng konti, nako po. Sam H almost was able to charge in to a fighting game character na hindi ko mapangalanan dahil hindi kami close. Pero muntikan na yun. Yeah, may charge na naman, pero sa ibang ipalap ito para makapag-discarding Marino. Si, Kuya Sam H mo at ayan na, panahon na daw. No, pa ito sama-sama ang Gigabyte Mineski. Alam nila na pag hindi sila nagsama-sama. Ganito kasi yan guys Pag hindi sila nagsama-sama, magkakahiwalay sila, di ba? So yun po, quality analysis na naman po mula sa akin. And let's see kung may magagawa ba sila versus sa ginagawa ng TNC ngayon. Dahil so far, everything is falling into places. Para sa TNT, they have the TNC, they have the better carry, they have the better off lane with the track gold bonus. Lurking in the corner, of course, napaganda na support play nila, Winter Wyvern, Spirit Breaker, and Queen of Pain just being so dominant ngayong early to mid game ng match number 4. Paligan natin. No, po nagpiping-ping lang sila. Abanti na ba sila dito? Tingnan natin. Wala pa, magkayakap-yakap na lang sila. Sama-sama muna tayo mga kuya. Huwag muna tayong lumaban. Dikit-dikit, ito na, hook bala abstract. Kanya-kanyang kapit, pero problema,
I think nasa overextension si Winter Wyvern. He can easily be kited and killed by Gigabyte Mineski. Ito na nga sinasabi ko sa inyo, Winter Screen sa isa kaagad. Coldan would be there. Hyper Voice, all those heroes, all those kills relegated just to kill Bimbo. Kaya ito may Chain Force pa, pero BKB is now up para sa mga ano natin. Tama kong double kill pa. Para kay NGG would be called. Oh my goodness, game number 5. Radiant victory. So TNC mga kaibigan, sumilat pa. Nakakuha ng magandang sway dito, and we would be having the final, super final promise na po, last